Tagalog ang ating inaawit. Kasi para talagang naiibulalas daw, sabi ni Rayma. Bastos kasi yung salita na yun, di ba? So, naipahayag mo ang iyong laman ng puso kasi Tagalog. Iba talaga pa rin ang salitang Tagalog sa mga Pilipino. Amen? Kahit na anong galing mo sa Ingles, hahanapin mo pa rin ang salita. Kasi yung Tagalog talagang mayroong akmang katangian ang mga salita natin na yun na yung nilalaman ng ating puso. Amen? So ngayon pong umaga ay wala si Pastora kasi sila ay ang family po nila ay nasa Ilocos kasi po supposed to be magdadaos sana ng birthday si Nana Pinang, yung mother po ni Sister Blanca. Kinuha na siya, pinauwi na siya ng Lord. So bago siya mag-birthday, supposed to be tomorrow, ngayon yung celebration. So umuwi na po ang nanay ni Sister Blanca sa Panginoon last Tuesday. At sa halip na mag-birthday, sila ay magdadaos ng huling lamay sa mother ni Sister Blanca. At lahat po ng family nila, Sister Blanca, pati nila si Pastora ay naandun sa Ilocos. So, hindi po sinadyang pupunta sila sa Ilocos dahil mayroong lamay. Sinadya lang po, pupunta sila sa Ilocos dahil magdadaos ng birthday, 80th birthday. So, bukas 80th birthday. So, last Sunday, tayo po ay magpatuloy kasi ako inasahan ni Pastora na magpatuloy sa kanyang mensahe na contending for your harvest. Diba? So, last Sunday ay pinahayag niya, sinare niya sa atin yung kwento ni Gideon, kung paano talaga pinanghawakan ni Gideon yung pangako ng Diyos para mapangalagaan o mabantayan ang pangako ng Diyos sa buhay ng mga Israelita. Kung paano siya nakipaglaban, kung paano niya sinunod bawat detalye ng utos, ng instruction ng Panginoon para mapagtagumpayan ang kalagayan ng mga Israelita. Sabi nga, the price of liberty is eternal vigilance. When we read the story of Gideon in the historic context, Israel had left a door wide open. Kung titingnan natin at binasa natin yung assignment natin sa Book of Judges, na yun yung kwento ni Gideon, we need to be aware that yung kalaban lagi na andyan. Diba? Laging nag-aantay. I-oppress ka, lagi nag-aantay ng butas para sumingit siya sa buhay mo. Although ang pangako ng Panginoon ay eternal blessing, pangako ng Panginoon ay laging i-advance ka, pero ang dyablo, ang kaaway, laging naandyan para pigilin lahat ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kaya, one of the acts of spiritual warfare is addressing those protection in warfare. Kung tayo ay hindi nananalangin, ang isa sa weapon natin para labanan ang lahat ng mga ginagawa ng dyablo sa buhay natin ay ang pananalangin. Amen? Kung hindi tayo nananalangin, anong laban natin sa dyablo? Amen? Hindi po sapat nung every Sunday tayo ay sumasali dito, nananalangin tayo isang group, isang corporate prayer. Hindi po yun sapat. Mga kapatid, meron tayong mga personal na dapat ginagawa sa ating buhay. At yung pananalangin na yan, na ikaw mismo ang nakakaalam sa nangyayari sa buhay mo. Amen? Nako-cover ng church ang lahat ng kailangan ng mga mananampalataya, lahat ng kailangan ng mga miyembro na iglesia, pero hindi yung lahat nakukuha, hindi lahat yung nalalaman ng iglesia. Bawat isa sa inyo ang nakakaalam nun. At may weapon tayo, ang ating pananalangin. Amen. Huwag niyong kakaligtaan ang tanging weapon natin sa pakikipagdigma, pakikipaglaban sa ginagawa ng kaaway sa atin ay ang pananalangin sa Diyos. Amen? Di ba walang pagkakataon na hindi ginawa ni Gideon na tumawag sa Diyos? Wala siyang ginawang plano o isinakatuparan na plano na hindi niya sinangguni sa ating Panginoon. Amen? Kung nung panahong, nung Old Testament, nakakausap ang Diyos, nakapagbigay siya, pero tayo sasabihin niyo, paano po, hindi ko naman talaga nakakausap.
Hindi ko naman nadidinig ang boses ng Diyos. Alam mo mga kapatid, madidinig mo ang boses, once binasa mo ang salita ng Diyos, boses yun ng Diyos para sa iyo. At pinag-meditate mo ang salita niya, yun ay pakipag-usap sa Kanya. Paano kung hindi ka nga nagbabasa malan ng Biblia? Hindi mo nga talaga mapapakinggan ng boses ng Diyos. Amen? So ngayong umaga, ito yung mga bagay na itutuloy natin. Paano natin gagwardyahan, iko-content yung harvest na sa atin talaga nakalaan. Lahat niyan ng pangako. Ang ganda ng awit kasi katugma ng ating isi-share ngayon. Yung lahat ng pangako niya, lahat ng mabubuting bagay na dapat sa atin, paano natin babantayan? Ngayong umaga, ang i-share ko sa inyo, kadugtong ng contending for your harvest, breaking the spirit of poverty. Amen? So, yan po yung tinitle namin, Breaking the Spirit of Poverty. Ako po ngayong umaga, so si Pastor Orly mamayang hapon, tatagalugin daw po niya yung preaching mamayang hapon. O kaya sabi niya, kung tinagalog ko daw yan, i-Englishin niya. So, breaking the spirit of poverty. Amen? I-share ko lang po, marami tayong babasahing verses ngayong umaga. It's all about God's promises over, sister, next. God's promises over poverty and prosperity. So maraming verses yan. Unahin muna natin yung mga pangako bago natin alaman yung kahirapan na yan. Amen? Para ilagay natin sa isip natin na ang kahirapan hindi gusto ng Diyos sa buhay natin. So kung babasahin natin lahat ng verses na yan yung dapat ilagay natin sa isip natin na bago ang kahirapan, may pangako na siya. Bago mo maranasan ang kalagayan mo ngayon, naandyan ang pangako niya. Kumbaga nakalaan ang lahat ng pangako niya sa bawat isa sa atin. Ang susi, babasahin mo ang salita niya. Amen? So sabi niya sa 2 Corinthians 8:9, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sake, for your sake, for my sake, He became poor. Amen? Sister, walang tubig. He became poor so that you through His poverty might become rich. Amen? Di ba napakagandang pangako? Siya na mayaman, siya na may-ari ng lahat, pwede siyang naging mahirap siya para sa bawat isa sa atin. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, hindi niya gusto yung kalagayan natin ngayon. Ang gusto niya, maging rich tayo kasi ipinagpalit na niya yung kayamanan niya para tayo ay maging mayaman. Amen? Next, sister. So Psalm 34 verse 6, this poor man called and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Di ba yung mahirap, tumawag lang sa Diyos. At nahinig siya ng Diyos at anong ginawa? He saved him out of all his troubles. Amen? So, hindi po ang Diyos nabibingi. Hindi ang Diyos bingi sa lahat ng ating tawag. Maaring tumatawag tayo, pero kulang. Hindi mo nilalakipan ng masidhing pananampalataya. Amen? Tumawag lang yung mahirap at narinig siya ng Diyos. Sabi din niya sa Psalm 37 verse 11, but the meek will inherit the land, enjoy peace and prosperity. Ang meek, ano ba yung mga meek? Nag-refer yan sa payak. Diba? Sa maamo. Mababang loob. Diba? Parang tupa. And the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Amen? Next, sister. Psalm 128 verse 1 to 3. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine. Hindi naman po anak ng anak, di ba? Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Grabe yung pangako. Lahat yan pangako ng prosperity para sa inyong kahirapan. Amen? Meron pa isa.
Psalm 21 verse 21, whoever pursues righteousness and loves finds life, prosperity, and honor. Amen? Kung sino man ang nagpupursue ng kabutihan, ng righteousness, at ng pag-ibig, ng kabanalan, ay makakakuha ng buhay. Ano, di ba ang pangako ng Diyos? Buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? Prosperity and honor. Amen? 3 John 2, beloved, I pray that in all respect you may prosper and be in good health just as your soul prosper. Amen? Napakabuti ng Diyos. Lahat ng yan, marami pang pangako ang Panginoon natin sa mga pagpapala sa buhay natin. Ilan lang yan, mga kapatid. There are 7,000 promises written in the Bible. So kung hindi natin, ilan lang yan, napaka-konting percent lang ng salita ng Diyos na pangako sa bautis sa atin. Kung hindi natin naalamin lahat ng bagay na yan, nasaan tayo? Diba? Saan tayo kukuha ng hope? Saan tayo kukuha ng pag-asa sa ating kalagayan? Saan natin mararanasan na may pag-asa pala sa ganitong kalagayan? Amen? Sa Panginoon lang, mga kapatid. Kaya ko yan na-share is gusto kong ilagay sa isip natin na bago natin i-magnify ang kahirapan sa buhay natin, i-magnify natin ang salita niya sa buhay natin. Amen? So, next sister. Mayroon pa palang isa, hindi pa pala ito po. Psalm 37 verse 27, let them shout for joy and rejoice who favor my vindication, and let them say continually, the Lord be magnified who delights in the prosperity of His servants. Amen? So nauna lang yung aking explanation. So, mga kapatid, ngayong umagang ito, kaya ko yung sinabi, hayaan nating tingnan. Pag-usapan natin ang kahirapan. Kaya ko sinabi na yan muna ating basahin para hindi tayo po mag-focus sa anong kahirapan meron tayo ngayon. Allow me to share ang mga bagay kung ano nagpapahirap sa atin. Ano ba ang kahirapan? Ano ba yung spirito ng kahirapan na bumibilanggo sa atin? Amen? So, ano yung kahirapan? What is poverty? Sabi nga, poverty is the scarcity or the lack of a certain amount of material possession or money. Poverty is a multifaceted concept which may include social, economic, and political elements. Ang kahirapan ay kakulangan. Kakulangan sa material possession, kagaya ng pera. Amen? Kagaya ng mga pag-ari-arian. Maraming mukha ang kahirapan, mga kapatid. Hindi ka lang mahirap sa pananalapi. Minsan nararanasan, mahirap ka din sa kaibigan. Mahirap ka din sa social standing. Parang wala kang koneksyon. Parang lahat na lang ng lapitan mo, hindi umaayon sa iyo ang pagkakataon. Di ba nararanasan yun? Meron ding pagkakataon na sa paglapit mo sa gobyerno, mahirap ka pa din. Kasi sa halip na sila tumulong sa inyo, tinatanggihan ka. Diba? So maraming aspeto ang kahirapan. Hindi lang kulang sa pagkain, hindi lang kulang sa pera, kundi sa lahat ng aspeto, ito ang kahirapan. Yung kakulangan mo sa buhay. Amen? Kulang ka sa relasyon, kulang ka sa pag-ibig. Diba? Hindi nyo ba naranasan minsan, parang wala ka lahat. Amen? Yan ang tinatawag na poverty. Poverty is an attitude of the heart. Alam nyo ba yon? Although kulang ka, pero ang poverty is an attitude of the heart. Next, sister. It comes from within. It is development of our hearts that comes from the responses we make to the difficulties in our lives. Merong mga tao na parehas kayo ng kalagayan, pero iba ang reaksyon ng isa, iba ang reaksyon ng isa. Amen? Maari yung isang tao, ang kalagayan ganito, hirap na siya. Pero mas lalo siya naghihirap sa mga ginagawa niya sa buhay.
Amen. May isang tao naman na hirap na siya, pero bakit hindi mo makita sa kanya ang kahirapan? Ano ang mas titingnan mo at mas pipiliin mo? Kaya nga sabi, ang kahirapan is an attitude of the heart. Nasa sayo. Nasa sayo kung paano mo sinasagawa, paano mo dinadaan ang kahirapan sa buhay mo. Amen? Poverty is a closing of the heart to faith. Sabi nga, ang kahirapan daw ay yung pagsasara mo ng puso mo sa pananampalataya. Amen? Poverty of heart occurs because we close our hearts to faith in God and it's outworking in our lives. Ito yung, ang kahirapan, isinasara mo kasi yung iyong puso sa pananampalataya mo sa Diyos. Di ba? Naunang binasa natin lahat ng promises niya. Pero dahil hindi mo pinapakinggan ang salita niya, hindi mo man lang inaalam kung ano ang mga pangako niya, sinasara mo ang puso mo para magkaroon ka ng ganong pangako niya sa buhay mo. So, yan yung poverty. Amen? So, what is the spirit of poverty naman? Ano naman yung spirito ng kahirapan? Sabi niya, it is a stronghold established for the purpose of keeping us from walking the fullness of the victory gained for us at the cross or the blessings of our inheritance in Christ. Ito yung nagbibilanggo sa atin. Ito yung stronghold, ito yung nagkukuta. Ito yung muog na yumayakap sa atin para hindi natin maranasan ang pangako na mayroon tayong inheritance through Christ. Amen? Ito yung nagbibilanggo na gustong-gusto mong makawala pero parang wala kang magawa. Although, maraming pangako ang Panginoon, pero yet, binibilanggo ka ng spirito ng kahirapan. Amen? And it is a specific strategic obstacle from the enemy to keep us from growing and prospering. Ito yung estratehiya ng kalaban para pigilan ka na malaman mo na mayroon palang sagot sa paghihirap mo. Amen? Ginagawa lahat ng strategy ng kaaway. Kung gaano tayo kagaling sa strategy para mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na mayroon, gayun din kagaling ang kaaway. Pero sabi nga ng Panginoon, tinalo na lang Diyos ang kaaway 2,000 years ago pa. Ang gagawin mo lang, tatapakan mo lang yung kaaway na yan. Nasa ilalim na siya ng inyong sakong. Pero hindi natin magawa dahil takot tayo. Dahil kulang tayo sa pananampalataya. Amen? So, next, sister. Also, the poverty of spirit is the biggest scammer of all time. Bakit kamo? Bakit ang sinabi na ang spirit of poverty biggest scammer? Bakit? Lahat ng tao is gusto, syempre, maraming pera, maraming ari-arian, magandang kalagayan sa buhay, maraming influence, affluence. So they're willing to take a risk, much like gambling. Kaya maraming naloloko, may kaunting pera. Pinagkalooban ng kaunting pera, gusto agad lumaki, hindi magtrabaho. Isang pitik lang, kikita ng ganito ang pera. Kaya maraming nabibiktima ng scam. Amen? Maraming naloloko ng scam kasi gusto agad magkamal ng maraming salapi. Ayaw pagtrabahuan. Yan din minsan ang problema ng isang may kakulangan. Gusto agad, madami. Gusto agad makitang maraming pera. Sino ba naman gusto maraming pera? Pa hindi na nais ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, hindi tayo pinapayagan na manalo sa loto. Amen? Kung sino man ang tumataya sa loto, mga kapatid, hindi tayo mananalo sa loto. Ito, asahan ninyo. Hindi kailanman tayo mananalo sa loto. Dahil hindi gusto ng Panginoon ng instant millionaire. Gusto ng Panginoon pagtrabaho natin. Dahil siya ang magpapala, hindi yung sugal ang magpapala sa buhay mo. Amen? Dadaluyan ka ng pagpapala kung may ginagawa kang
kapag pala-pala sa Panginoon. Kaya tayo may trabaho, yan yung vessel ng Panginoon para pagpalain tayo. Sabi nga, pag ikaw ay tamad, huwag kang pakainin. Kasi saan dadaloy ang pagpapala mo? Kung ikaw ay tutulog-tulog, kung nakahiga ka lang sa bahay ninyo at nag-aantay ka ng biyaya, hindi darating ang biyaya sa'yo. Kasi kailangan mayroong vessel ng Panginoon para pagpalain ka. Kailangan maging fruitful. Para i-multiply ng Diyos yung pagpapala, yung vessel na ipinagkaloob sa atin. Alam nyo ba na ang trabaho nyo ay pagpapala sa inyo? Amen? Kung ano man ang ginagawa nyo, negosyo, trabaho, pagpapala, yan ay daluyan ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Doon kanya palalaguin. Doon kanya itataas. Kasi lahat ng ginagawa natin, whether it's a secular or sacred, kung iaalay natin sa Panginoon, lahat ito ay alay papuri natin sa ating Diyos. Lahat ng ating gawa, hindi mo pwedeng sabihin, ang trabaho ko naman ay hindi naman yan pang church. Hindi, mga kapatid, kahit anong ginagawa mo, kung ito'y buong puso mong iaalay sa Panginoon, ito ay pagsamba mo sa Diyos. Amen? Lagi yun nasa email ko yun. Pagka nag-send ako ng email, may verse ako. That is my favorite verse, Colossians 3:23. Amen? So kaya maraming napupunta sa sugal. Kasi may kaunting pera, gusto lumago. Pero alam niyo ba, walang nananalo sa sugal. Sabi niya, yung umpisa pumunta ka ng kasino, nanalo ka, pero uubusin din ng kasino yung napanalunan mo. Hanggang maging adik ka, adik. Diba, nanginginig ka na para lang makuha, pero yet, alam mo mga kapatid, hindi ka pa rin mananalo sa sugal. Amen? Walang taong, meron ba kayong nabalitaan na yumaman dahil sa sugal? Yung ano lang yun, pagcor or casino. Sila ang dumadami ang pera. Pero isang individual na pumunta sa sugalan, sa casino, walang nanalo. Lahat yun uubusin. Pasasabikin ka lang sa una mong try, mananalo ka. Di ba, Lolo, naranasan mo yun? Sa una mong try, mananalo ka. Pero sa bawat try mo, sa bawat kasunod na araw na yun, hindi ka na mananalo. That's gambling. Amen? So next, sister. Sabi ni Solomon, sa mga bagay na yan, Proverbs 13:11, wealth from get-rich-quick schemes quickly disappear. Amen? Biblical. Yung mga nakukuha mo dyan, madaling mawala. Wealth from hard work grows over time. Nagmumultiply yan. Diba? Hindi yan kailanman mawawala sa iyo kasi galing yan sa iyong hard work. Galing yan sa pinagpagalan mo, pinagtrabaho mo, talento mo. Hindi yan mawawala ng gano'n na lang. Pero yung mga bagay na nakuha mo sa madalian, madali ding mawawala. Ika nga, pag naliligaw ka, easy to get, easy to forget. Di ba? Kaya dapat ang mga girls, ang mga ladies natin, pahirapan natin sa paliligaw yung mga naliligaw sa inyo para hindi ka madaling kalimutan. May mga dalaga ba? Parang wala na yatang dalaga dito. Marami pa? So ganoon, hindi dapat madalian. Kasi sabi nga ni Solomon yan, hindi ko po yan sabi. Sabi po yan ni Solomon, sa lahat yan i-apply mo, hindi lang sa pera, even sa relasyon. Amen? So sabi niya sa Proverbs 28:20, the trustworthy person will get a rich reward, but the person who wants quick riches will get into trouble. Amen? Diba? Sabi yan ni Solomon, na magkakaroon ng reward yung mga taong trustworthy. Pero yung mga taong mapandaya, gusto agad ay madali ang pagyaman, will get into trouble. Amen? Amen. Okay, the spirit of poverty, sabi nga, puts blinders over believers' eyes. Naglalagay ito ng takip sa inyong mata para hindi mo makita ang pangako ng Diyos. Yan yung spirit of poverty. Blessing na hindi mo pa makita.
Amen. Andyan na yung opportunity eh. Pero yet lumalagpas sa'yo dahil nakabilanggo ka sa spirito ng kahirapan. Amen? Put fear in the hearts of believer. Naglalagay ng takot sa puso ng isang mananampalataya. Lagi kang may takot. Every time may opportunity na nakaharap sa inyo, natatakot ka, ay baka hindi ko kaya. Baka hindi ako makapasa. For example, hahalap ng trabaho. Ito na opportunity. Pero lang nakahihinaan ka ng loob dahil may takot kang hindi ka matanggap. Amen? Steals ambition, nag-aalis, ninanakaw ang pangarap mo at mga ambisyon mo sa buhay. Yan ang ginagawa ng poverty sa iyo. Tinatanggalan ka ng pangarap, tinatanggalan ka ng ambisyon na makaangat sa iyong kalagayan. Yan ang trabaho ng dyablo sa buhay mo. Para hindi ka magpasalamat sa Diyos. Amen. Para hindi ka lumapit sa Diyos, hindi ka humingi ng tulong, tinatanggalan lahat na meron ka. Make dreams seem impossible. Tinatanggalan ka ng pag-asa. Tinatanggalan ka ng pag-asa na makamit lahat ng pangako niya. Amen? Tears you down by reminding your past failure. Ipapaalala niya sa iyo yung mga sablay mo para hindi mo ma-realize na kaya mo palang gawin yun. Lahat ng mga nagawa mong pagkakamali nung araw, ipapaalala sa iyo para sabihin mo sa sarili mo, hindi ko yata kaya kasi dati pumalpak na ako dyan. Ipapaalala lahat yan ng dyablo. Amen? Drives you into the back rows of life. Lalagay ka sa hindi ka pwedeng umangat. Lagi ka lapat sa likod lang. Sila lang. Oh. Sasabihin mo, may kaisipan kang, sila lang naman talaga. Pag may nagpapatotoo dyan, na sila ipinagpala, sasabihin mo sa sarili mo, sila lang naman yan, hindi naman ako bagay dyan. Kailan kaya ako siguro hindi ako tatayo dyan para magpasalamat sa Diyos dahil ito ang buhay ko. Ganon ang tingin mo dahil may spirit of poverty ka. Convinces you that the biggest win would be not to lose. Ikukuminsihin ka na magiging matagumpay ka lang pag nanalo ka. Amen? Noong umattend po ako ng business conference sa amin at pumunta kami sa Girls Town bilang CSR. Ang gagaling ng mga bata. Nagsalita yung aming presidente. Ang ganda ng kanyang words of wisdom do sa mga bata. Continue to dream, sabi niya. Mangarap kayo. Kahit sa pagtupad ng pangarap na yan, kahit magkamali kayo, mangarap pa rin kayo. Huwag niyong hahayaan na yung failure ang pumigil sa pangarap niyo. Gawin niyo yung failure bilang inyong strength para makamit ang pangarap niyo. Continue to dream. Don't fear on failure because sa failure na yan, magiging malakas ka. Sa failure na yan, magiging eksperyensyado ka para isang araw, makuha mo yung pangarap. Keep on rising, sabi niya. Keep on rising. Kahit nag-fail ka, keep on rising. Dahil hindi dapat ikaw manatiling nakahiga dahil nag-fail ka sa dream mo. Sabi ko nga, hindi lang mga bata yung pinapatungkol. Even us, kahit mga matatanda na kami, we should keep on dreaming. Hindi tayo dapat nagsisettle sa, eto na ako ngayon eh. Matanda na ako, hindi na siguro ako aasenso sa buhay. Hindi po, hanggat buhay tayo, naandyan ang pangako ng Diyos sa atin para iangat tayo sa ating kalagayan. Keep on dreaming, keep on achieving, because yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Hindi gusto ng Diyos na ganyan lang tayo. Ano ba yung abundant life? Diba? Ang abundant life ay magandang buhay. Hindi ka na problema sa kakainin mo dahil abundant ka. Hindi ka na problema sa pera dahil abundant ka. May magkasakit man, hindi ka problema. Magkaroon man na aberya, sige lang dahil abundant ka. Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ayaw niya na mabuhay tayo intulak. Kulang. Kulang sa lahat, kulang sa pera, kulang sa sigla ng kalusugan. Hindi yan nais ng Panginoon. Amen? Sister,
next. So there are 7 signs of the spirit of poverty. Parang mabilis ako There are 7 signs of the spirit of poverty. Number 1, na makita nyo, chronic, long-term lack. Mahabang panahon na ikaw ay naghihirap. Parang pinanganak na yata ako mahirap, mamamatay na ako mahirap. Hindi. Hindi pwede. Kung ikaw ay nasa Panginoon, hindi yan pwede. Hindi yan gusto ng Diyos sa buhay mo na pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Hindi yan gusto ng Panginoon. I-break natin yan. Amen? Sign number 2, thinking you have to give your work away. Ito ang problema. May maganda kang trabaho. Tinawag ka, ito ay patungkol sa mga Christian ministers. May maganda kang trabaho. Meron lang ang nai-involve ka na, siyempre, you are engrossed sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto mo talaga ibigay lahat ang time mo. Iiwanan mo ang magandang trabaho mo, tapos maglilingkod ka. Na hindi ka pa settled. Ang mga anak mo maliliit pa. Ikaw lang ang inaasahan nagtatrabaho sa inyo. Tapos iiwanan mo yung pagpapala na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ano ang kakainin ng mga anak mo ngayon? Dahil ikaw ay gusto mong ibigay mo ang oras mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko po minamasama yung na nagpo-full-time minister sa church. Pero tingnan nyo muna yung kalagayan ng pamilya mo. Pag ginawa natin mga kapatid at walang nakain ng ating asawa at mga anak, ay baka isumpa ng mga anak mo at ng asawa mo ang ministry mo. Kaya dahil sa ministry mo, nagutom sila. Ganun po, mayroon tayong kaisipan na ganun na kailangan i-give up natin ang trabaho natin para maglingkod sa Diyos. Pwede tayong maglingkod sa Diyos nang nagtatrabaho tayo. Amen? Kahit anong ginagawa natin, pwede tayong maglingkod. May mga individual talaga na tinawag ng Panginoon. Pero yun ay sinisettle muna ng Diyos. Kino-confirm, lahat ng bagay inaayos bago siya tuluyang maglingkod. Iwanan ang trabaho at ituloy ang panawagan. Kita mo si Pastora, naka 20 years siya sa pagtatrabaho bago siya tuluyang tinawag ng Diyos. Samantalang siya ang naging founder ng The Rema Word of God Church. Pero yet, nung time na yun, hindi pa siya ready. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng isang pastor na mag-aalaga sa ating iglesia. At that time na siya ay ready na, tinawag siya. Kasi i-ready ka ng Diyos. Bawat step mo i-ordain ng Diyos para sa isang malaking panawagan. Amen. Hindi po yung basta-basta na lang natin iiwanan ng ating trabaho. Naandun ang ating pagpapala. Doon dadaloy ang kanyang blessing para ikaw ay masagana, maging pagpapala sa mga tao at sa iyong pamilya. Amen? Number 3, sign. Refusing to pay others for their labor. Ito po tayo. Minsan ganyan tayo. Mahilig tayo makipaki. Pakigawa naman to. Ano naman to, lalo sa mga kapatiran. Alalahanin niyo po, sign daw ng poverty, yung hindi ka nagbabayad. Diba? Sa lahat ng nagtrabaho, deserve yun na ma-compensate. Nahiyaman yung mga yung maningil, pero dapat ikaw nagkukusang magbayad. Sa panahon ngayon, wala libre. Hindi naman po, pero dapat, sinabi yan sa Bible, sabi nga, may verse akong nilagay dyan, sabi niya sa, sign number 3, sabi niya sa 1 Timothy 5:18, for the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the labor is worthy of his wages. Amen? Karapatan nung nagtrabaho sa'yo na tumanggap ng sweldo. Amen? Kaya wag mo pong ipagkakait yun. Yun ay sign na meron kang spirit of poverty kasi gusto mo lagi makipaki. Ayaw mo magbayad. Nagpagawa ka ng sasakyan sa kaibigan mo, thank you lang. Ay, hindi pwede. Diba? Nagpakarpintero ka sa bahay mo, thank you, brother. Hindi pwede. Magbayad ka. Amen? May bayad sa lahat ngayon pera. Hindi, joke.
Sign number 4, not tithing. Ito ang pinakamasakit at pinakamahirap. Sabi nga, not tithing or offering to the Lord. Sabi nga, everything in heaven and earth belongs to God. Kaya lahat ng kaanong meron tayo belongs to God. Pero hindi niya hinihingi lahat ng yan. Ang hinihingi lang ng Panginoon, 10%. So kung tumatanggap ka ng 1,000 isang araw, 100 para sa Panginoon. Amen? So yan ang senyales na meron ng spirit of poverty kasi ayaw mong ibigay. Kung anong meron ka talagang sinisiksik mo sa kailaliman ng bulsa mo, ayaw mong punitan ng 10%. Alam nyo ba? Ano ang gusto nyo? 100% na sa'yo? O 90% na bless ng Panginoon? Sabi nga niya, subukan nyo ako kung hindi ko kayo pagpalain. Buksan ko ang langit, ang durungawan, para ibuhos ko ang pagpapala. At walang pwedeng makanakaw doon sa 90% na para sa'yo. O gusto nyo yung 100%? Buo nga. 1,000, buo. Pero kayang nakawin, dahil hindi siya babantayan ng Diyos eh. Dahil hindi ka nag-tithes. Yung 1,000, kayang nakawin ng dyablo kasi walang bantay. Pero yung 900 pesos, sa'yo, hindi na nakawin ng dyablo dahil binabantayan ng Diyos. Amen? O sige, tayo po ay magbigay na. Di ba? Ganyan. So, spirit of poverty yung hindi nagbibigay. So, mga kapatid, yan ang sabi ko, pwede ko lakyan yung font ng sign number 4. Alam niyo mga kapatid, marami tayong kapatid dito na magpapatotoo. Nagpapatotoo sa pagpapala ng Diyos simula nung nag-tithe tayo. Amen. Kung nung araw, nung tayo ay nasa Katoliko, ng iba sa atin, iba ang relihiyon, sapat na yung pagdadaan yung buslo ng offering. Diba? Yung may handle na kang dadaan. Kuha ka ng barya, papatunugin mo pa kasi nagbigay ka. Tip lang yun. Pero feeling mo, nagbigay ka sa church kasi naglagay ka doon. Yung ang iba, kunyari naglagay, wala namang nilagay. Hindi naman kita eh. Pero tayo, dahil inopen ng Diyos about tithing, napakaluwag sa ating magbigay. Pero ang kapalit niyan, pagpapala, ang dami ng binago ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sample, si Pastor Ayan. Diba? Kita mo naman ngayon, Don Ayan na. Si Pastor Ray. Grabe, hindi lang gwapo, mayaman pa. Amen. Si Pastor Orly, tinan mo naman ang sasakyan. Pagdating pa lang, grabe, gwapo naman ang sakay niyan. Pagbukas na, si Pastor Orly pala. Di joke. Grabe yung pinagpala. Alam niyo mga kapatid, yan ay bunga ng pagtatites natin. Wala naman kami nung araw. Ordinary nagtatrabaho, sumisweldo, utang dito, utang doon. Pagdating ng sweldo, parang dadaan lang. Di ba, Lolo, naranasan natin yan. Na pag sweldo, may pinaglalaanan na. Pagdating, wala na. Nung araw kasi, hindi naman ATM ang sweldo. Ang sweldo ng araw, pipila ka sa HR para kunin mong envelope mo. Ganon ang sweldo. Wala pang ATM nung araw. Ibig sabihin, matanda na tayo, no? Tapos, pagdating sa gate, may 3 matanda naghihintay. Yun yung maniningil sa mga pautang. May mga strategy para di sila makita, sasakay sa trunk ng sasakyan, at pagbukas ng gwardiya, sa gwardiya, kasi may nag-aabang na matandang naghihintay ng bayad mo. So, ang daming strategy ginagawa para lagpasan, pero lahat yun ay baon ka na sa utang. Pero nalagpasan natin yun, Lolo, di ba? Nalagpasan natin lahat dahil ang susi, nagtatites tayo sa Panginoon. Amen? Yan, nagbibigay tayo ng offer every time may panawagan dito, hindi ka lang nagtatites.
Nagbibigay ka pa ng offering. Pag may mga kailangan ng ating kapatiran, nagbibigay ka pa. Dahil inopen ng Diyos ang buhay mo sa pagbibigay at dyan kanya pagpapalain. Amen? Secret lang, hindi ko pa alam kung sino yung lolo ko sa inyo. So, sign number 5, resenting the wealthy. Ito may kaisipan ng mahihirap na nire-resent nila yung mayayaman. Kaya minsan naranasan nyo ba, nire-resent tayo? Nire-resent kasi feeling nila yung mayayaman, mga proud, mayayabang, hindi mo marating. Pero alam nyo, dapat hindi natin nire-resent sila. May mga bagay na dapat lumalapit tayo sa kanila. Kaya nga minsan, di ba, pag nagpatawag ng prayer, gusto mo lumapit pag anointing of wealth, edi kakapit ka kay Pastor Ton. Hahawa ka kasi may anointing sila, huwag nating i-resent ang mga mayayaman. Dahil doon tayo makakakuha ng mga tips kung paano tayo yumaman. Although, naandyan ang pangako niya, pero itong mga tao, buhay na patotoo na yan, na ang ginamit nila, ang paglapit nila sa Diyos. Amen? So, sign number 6, a habit of making poor financial decision. Minsan, dahil kulang tayo, laging mali ang ating desisyon. Sabi nga, ang dapat nating bantayan, kung tayo ay ganito lang pera, yun lang dapat nating gastusin. Bigay natin ng tithes, tabi natin yung savings, saka lang tayo gumasa. Hindi minsan ang ating desisyon, ay sweldo, bibili ako ng iPhone na hindi mo naman dapat kailangan niyang iPhone. May cellphone ka naman, i-upgrade mo. Hindi naman kailangan, kasi ang kailangan lang sa cellphone, matawagan ka at matext ka. Amen? Minsan, hindi kailangan. Mali ang desisyon natin. Pero dahil gusto mong maging gusto mong sa lahat ng meron ka, kahit utang, bibilin mo. Kaya pagdating ng sweldo, wala ka ng pera. Hindi ka na nakapag-tithes, hindi ka pa nakapag-save. So, maling desisyon, financial decision, laging mali kasi iba ang priority. Amen? So, sign number 7, criticizing someone for spending money they have. Laging nagkikritics, huy, grabe naman yung pamilya, bakasyon ang bakasyon. Baka kung saan lang kinukuha ang pera. Diba? Punta dito, punta sa ganito, punta sa ganyan. Saan kaya lang kinukuha ang pera nila? Hindi pa mas magandang dalhin na lang nila sa church? Mahal, ang laki na nga na binibigay ng tao na yun sa church, kine-question mo pa yung paggastos. O kaya minsan makita mo, grabe, bago na naman yung bag. Ang mahal kaya niyan. Diba? Di na lang ibigay sa mahihirap yung pera. Mapag-judge. Kine-criticize yung pera ng iba. Amen? Hindi tingnan ko paano mo na-spend yung pera mo sa sarili mo. Diba? Kaya pag may makita kang may magandang bag na dala, wow, sister, ang ganda ng bag mo. Minsan ako, meron na din ganyan. Amen? Kaya sasabihin ko sa asawa ko, Daddy, ang ganda ng bag, oh. Bukas meron akong bagong bag. Ganon dapat ang attitude. Hindi yung, kasi alam niyo mga kapatid, naandoon yung inggit. Kaya kine-criticize na yung kung paano nila yung wealthy ng iba, kung paano nila i-spend yung money nila. Hindi niya alam kung paano siya magbigay sa Panginoon. Yun ang dapat tingnan. Ganito pa kaya pala sobrang pinagpala siya kasi grabe siya magbigay. Amen? So lahat ng yan, signs lang, hindi ko sinabing tayo yan. Amen. Kung kayo ay nakikita nyo sa buhay nyo, parang may ganyan akong sign. Ba't hindi ko examinin natin ang ating sarili? Tingnan natin kung ano ang mga bagay na yan na siyang nagpapalubog para tayo maghirap sa ating kalagayan. Amen? Next, sister. So, how to break the spirit of poverty? It requires 3 actions. Paano natin i-break yung lahat ng meron na sign tayo? Amen? Kung nararanasan natin isa man doon, paano natin i-break? Pero kanina yung tithing, yun na nga yun i-breakin mo na, di ba? Number 1, i-acknowledge natin yung power ng poverty in our lives that would see expression in the following attitudes and they're at working in our action. I-acknowledge din natin, tanggapin natin, naghihirap tayo. Huwag nating ang tawag doon, huwag nating i-deny. Anong Tagalog noon? Huwag nating
Ikaila. Yan, wag nating ikaila. Lolo, di ba ikaila? Wag nating ikaila yung kahirapan natin. Wag nating pagtakpan. Kasi ganito minsan nangyayari, mahirap ka na nga pinagtatakpan mo, bibili ka ng magandang gamit, bibili ka ng magandang cellphone, dahil gusto mo mayaman, ang tingin sa'yo. Image lang. Kakain ka sa ganito, pipicture ka, post mo sa FB, na nandito ka sa loob. Pero hindi, dumaan ka lang naman. Halimbawa, dumaan ka sa hotel, hindi ka naman talaga kumain. Nagpa-picture ka lang, I was there. Mabel is in Sofitel. Diba? Pero hindi, dumaan ka lang naman. Meron kang image na pinoportray. Hindi mo ina-acknowledge na kulang ka. Unang-unang gagawin action, tanggapin mo na kung anong mayroong kalagayan ka. Para makita mo yung action na yun, a lack of giving and generosity. Para makita mo din na yung kaya ka wala is because of this attitude. A lack of giving and generosity. Hindi ka magbigay. Hindi ka mapagbigay. Dahil feeling mo, ako nga wala, ba't ako magbibigay? Diba? Hindi lang naman po pera ang kaya nating ibigay. Pwede tayong tumulong ng kahit walang pera. Pwede tayong maging generous. Generous sa oras, generous sa pakikisama, generous sa pagkalinga sa ating mga kapatiran. Pwede yan. Amen? A mean spirit that has been brought about by fear. Yung spirito na laging may takot. So, yan yung mga ibibreak natin. Lack of concern beyond our own boundaries, beyond our own needs. Wala tayong, ibibreak natin yung mga action na wala tayong ka-concern kung sa ibang tao. Wala tayong concern na ang ating kakayanan ay tinatali lahat na hanggang dito ka lang. Hindi po. Mayroong kakayanan na lumagpas. Amen? A lack of appreciation and thankfulness. Kaya nating pagawin na maging appreciative tayo. Mapagpasalamat. Sabi nga ang susi, para ikaw ay laging pagpalain ng Diyos, hindi lang pagbigay, kundi mapasalamatin ka. Amen. Kaunting bagay, thank you, Lord. Hindi lang sa Panginoon nagpapasalamat, sa mga taong dinala ng Panginoon sa buhay mo para mapagpala ka. Pinagpala ka ni Pastor Ayan, sasabihin mo, thank you Lord, pinagpala ako, hindi mo walang binanggit yung nagpala sa'yo. Paano ka bibigyan na ulit next time? Minsan mali tayo I-acknowledge natin yung taong nagpala sa atin. Inutusan siya ng Diyos para pero hindi siya tumugon para pagpalain ka. Di ba kailangan marunong tayong mag-appreciate, marunong tayong magpasalamat sa mga taong ginamit. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos, dapat nagpapasalamat din tayo sa mga taong ginagamit ng Diyos. Amen? Kasi pwede naman sila hindi umaksyon sa tawag ng Diyos Pwede hindi magbingi-bingihan, magtengang kawali. Ano pakialam ko dyan kay Mabel? Bakit ko yan pagpapalain? Mayabang yan. Diba? Mayabang yan. Wala nang ang pera, bili ng ganito. Utang dito, utang doon. Amen? So, marunong tayo mag-appreciate at marunong tayo magpasalamat. And a lack of compassion and understanding, wala kang compassion sa mga lahat na nangyayari dito sa paligid mo. Mayroong panawagan. Kagaya nung kapatid natin, pastor natin sa Rema Angeles, di ba? May panawagan. Siyempre, ang laki ng ginastos nung namatay niyang asawa. Pero akalain mo, everyday, 25,000 ang kailangan kasi nasa ICU. Tapos nung finally namatay, may panawagan ng ating iglesia na tayo ay magbigay ng tulong. Nagtengang kawala. Ano ba? Wala din nga ako Dapat ako nga din isa sa bigyan. Diba? So nagtetengang kawali. Wala kang compassion. Wala kang pangunawa sa kalagayan ng iba. So lahat yan, pag na-acknowledge natin ang ganyang bagay, yun dapat natin i-address. Ikaw ba ay ganito? Ikaw ba ay ganito? Amen? So acknowledge lang natin, kapatid. Pangalawa, stand against the power of darkness through prayer and command in the name of Jesus. Na-acknowledge mo na ikaw ay ganito. Ngayon, tayuan mo ang iyong kalagayan at labanan mo ang power, the spirit of poverty through prayer.
Amen. Sabihin mo sa iyong panalangin, I come against the power of darkness that have imposed poverty in my life, and I break the shackles of poverty in Jesus' name, and command them to leave me now in the name of Jesus. Di ba? Una, i-acknowledge mo kung anong kalagayan. Pangalawa, tayuan mo yung kalagayan mo at magdasal ka ng ganyang bagay. Na sa pangalan ni Jesus, winawaksi mo ang lahat ng bagay na meron na yan na nagpipigil para maranasan mo ang kahirapan na yan. Para hindi mo maranasan ang pangako ng Diyos para sa buhay mo. Wakasan mo sa pamamagitan ng pag-stand mo sa presensya ng Panginoon at ipanalangin mo ang kalagayan mo. Amen? Number 3, sabi niya, next is, we need to take so that poverty does not regain control of our lives is to develop a spirit of giving and generosity. Hayaan nating mag-flow yung spirit of giving natin. Huwag tayong maging madamot. Huwag tayong magbingi-bingihan sa kapangailangan ng ibang tao. Amen? Huwag nating hayaang kulungin tayo ng pagkamakasarili natin. Ang lagi nating iniisip, kulang ako. Bakit po sila tutulungan? Hayaan nating dumaloy sa buhay natin yung mapagbigay. Amen? Dahil sabi nga, it's better to give than to receive. Amen? Dahil, ikaw ba, sino ang gustong magpapunta sa kalagayan binibigyan ka dahil may patay kayo? Binibigyan ka dahil nasa ospital ang isa sa mahal mo sa buhay. Di ba ang hirap? Mas masaya kaya ang kalagayan na ikaw ay nagbibigay. Amen? Mas maigi ang kalagayan mo dahil ikaw nakakapagbigay kaysa doon sa tumatanggap na nangangailangan dahil meron silang dinadalang suliranin sa mga oras na yon. Amen? Sabi niya, a spirit of obedience to God in His Word. Hayaan natin, i-develop natin ang spirit of obedience. Spirit of obedience sa salita niya, sa mga sinasabi niya. Amen? Sinabi ng Diyos, di ba? Sabi na at sinabi ng Diyos, kung ganyan ka, yan ang mangyayari sa buhay mo. Kaya tamang-taming awit ni Nancy, sinabi ng Diyos. Hindi niya sinabi na mahirap ka. Sinabi ng Diyos na mayaman ka. Kaya yan ang mangyayari sa buhay mo. Amen? So a heart that expresses appreciation and thankfulness. Lagi kang mapasalamhatin. Kabaliktaran niya ng kanina. Amen? So mapagpasalamat ka every time you receive a blessing, every time you receive a good friend, good friendship, na meron ka, good relationship within your family, good health, maliit na bagay, makakuha ka lang, alam mo, sa simpleng bagay, makakuha ka ng parking sa isang mall. Ay, grabing pasalamat na. Yung pagpunta ko nga sa head office, pag magpa-park, makakuha lang ako ng parking. Grabe ng pasasalamat. Kasi ang hirap mag-park. Kaya sabi nga, pag pupunta ako sa head office, gusto ko yung maliit lang ang aking sasakyan. Kasi kahit kakapraso, kaya kong i-park. Diba? So, ganoon sa maliliit na bagay. We must be appreciative and mapagpasalamat. Amen? A heart that responds in compassion and understanding. Yung puso mo na tumutugon sa mga pangangailangan ng ibang tao. Hindi lang sa'yo. Hindi lang sa pamilya mo. A heart na isang maging maunawain. Isang pagkakataon lang, angal ka na kaagad. Hot-tempered ka na kaagad. Natatawa lang ako sa sarili ko. Kasi konting bagay, kaya mo akong painitin. Dapat tayo, lagi nating i-impress yung pagiging maunawain. Amen. Maunawain. An attitude to God that results in our tithing to His church and our giving to God's purposes in the world. Hindi lang tayo, ang ini-aim dapat na isang kawangis ng Panginoon, hindi lang tayo nagtatides. Tumutugon din tayo sa pangailangan ng iglesia para maabot ang mundo. Para maabot ang sanlibutan. Amen? Hindi lang tayo dapat sabi, nagtatides naman ako, sapat na yun. Hindi po mga kapatid.
Kaya tayo pinagpapala ng Diyos ay para maging pagpapala sa iba. Amen? Amen. So, lahat ng bagay na yan, mga kapatid, kung yun ay ating i-develop sa buhay natin, kailangan nating gawin sa ating sarili, makakawala tayo sa spirit of poverty. Kung lahat ng 5 bagay na yan, kalimutan mo yung mga pinag-usapan natin kanina about kahirapan. Ito lang 5 yan, kung tatandaan natin, makakawala tayo sa kahirapan. A spirit of giving, through giving, doon ka pagpapalain. Through tithing, doon lalabas. Ibabalik ng Panginoon sa iyo, siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen? So maraming mga patotoo dito sa ating iglesia. So kung ikaw ay maging ma-appreciative at mapagpasalamat, lahat ng mga pumipigil, sasabihin mo wala kang connection, wala kang ganito, kaya ka naghihirap, kaya iyang tanggalin ng Diyos at iharap mismo sa harapan mo para maranasan mo ang pangako niya sa buhay mo. A heart that responds in compassion and understanding and attitude mo dun sa resulta ng pagbibigay. Hindi yung nagbibigay ka, mayroon kang grudge sa puso mo. Yun na nga lang pera ko, binigay ko pa. Dapat cheerful heart ka. Amen? Alam mo, sabi nga, the greatest danger we face in remaining free from the spirit of poverty is to become afraid and close our hearts off from God's call in our life. Ang susi dyan, takot ka. Kung tanggalin mo lang yung takot, aalag mo lahat ng pagpapala sa buhay mo. We need to take seriously these 5 things and not to leave any one of them untouched and undeveloped in our lives. Package deal po, yan 5 na yan. Hindi pwedeng compassionate ka, maunawain ka, pero hindi ka nagbibigay. Ninanakawan mo ang Diyos. Hindi naman pwedeng nagbibigay ka, pero madamot ka sa ibang tao. Amen? Wala ka naman lang compassion. Kaya nga sabi nga yan, 5 bagay na yan, package deal. Kaya pag de-develop mo yan, lahat yan ng 5 na yan, i-develop mo sa buhay natin. So that makawala tayo sa spirit of poverty na meron tayo. Amen? Alam mo mga kapatid, unti-untiin nyo lang. Unahin nyo ang pagbibigay. Tingnan ninyo ang buhay nyo. Mark these words. Tingnan nyo ang buhay mo kung hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Kung hindi kayo makakawala sa kalagayan nyo, subukan nyo ang Panginoon. I-develop mo yan at subukan nyo ang tugon ng Panginoon sa buhay natin. Tingnan ninyo ang pagpapala. Darating isang araw, magpapatotoo kayo sa pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? So tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo na dumating sa buhay namin ngayon. Salamat sa mga pangako mo na siyang mag-aangat sa aming kalagayan. Una Diyos, Panginoon, ina-acknowledge namin ang meron kami sa buhay namin na hindi pa namin kayang ganito. Pero Lord, alam namin, O God, may pangako ka sa bawat sa amin at ahawakan namin. Tatanganan namin ang bawat pangako mo. Sikapin namin, O God, na i-develop ang mga salitang yan sa buhay namin para maranasan namin ang pangako mo sa amin. Salamat, O God, sa bawat araw na lilipas na siyang magbabago. Ang mga salitang yan ang magbabago sa aming kalagayan. Hayaan mo, Panginoon, isa buhay namin ang mga bagay na yan upang, Lord, maranasan namin ang pangakong buhay, naganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ba'y pinagpala ngayong umaga? Pinagpala tayo ng mga salita ng Diyos, mga salita na magbabago ng ating buhay. Di ba? Buhay na paangat ng paangat. Di ba, Lo? Yan. Alam niyo po,